mo, no, parang wala siyang choice, mga kapiksi. Kasi yung person mo, medyo na-stuck siya. Na-stuck siya sa kanyang mga responsibilities, obligation, especially kung ang person mo ay breadwinner na kumikita para sa kanyang immediate family, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko meron na ring anak tong person nyo. Pwedeng single mom siya or single dad, ganyan, na meron siyang obligation sa kanyang mga anak, no? And kailangan niya yung gawin. Syempre, priority niya yun. Parang feeling ko priority nila yun over you, which makes sense dahil anak nila yan. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So dito sa reading na to guys, titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, roles can be reversed. If in case hindi kayo nakaresonate dito mga kapiksi, pwede nyo pakinggan yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin to, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. I hope that you can forgive me one day. Another one. I can't stop thinking about you. And the timing just wasn't right for us. So ito mga kapiksi, no, nakita natin, nararamdaman natin dito na for some of you maaring hiwalay na kayo ng iyong partner o specific person. The timing wasn't right, the timing just wasn't right for us. So obviously mga kapiksi, parang hindi umaayon sa inyo yung tamang panahon para sa inyong relationship guys. So pwedeng iniwan ganitong person mo, nakipaghiwalay siya sa'yo for some reason, and sabi niya, I hope that you can forgive me one day. Sana mapatawad mo siya dun sa ginawa niyang pang-iiwan sa'yo, mga kapiksi. Pwedeng kayo guys, pwedeng hiwalay na nag-break na, or pwede rin naman na hiwalay dahil LDR. Okay? Naghiwalay kayo, pwedeng nagkalayo, no? Nagkalayo, hindi naghiwalay. Nagkalayo kayo dahil LDR kayo, mga kapiksi, no? Sana mapatawad mo siya, siguro dahil kailangan niyang gawin yun para magtrabaho, para kumita ng pera, ganyan. And pwedeng nagdesisyon siya ng labag sa loob mo. Pwedeng kumukontra ka sa gusto niya, pero wala kang magawa kasi yun pa rin yung pinagdesisyon niya. And sana maintindihan mo siya. Parang ganun yung gusto niyang sabihin, mga kapiksi. Pero kahit na ganun, guys, hindi pa rin siya tumitigil sa kaiisip sa'yo, mga kapiksi. So, pwede siya, guys, kahit nahiwalay na kayo or in a relationship pa kayo pero nagkalayo, mga kapiksi. Alright? So, whatever, or pwede rin naman, guys, na may problema lang talaga kayo, mga kapiksi. Pwedeng hindi naman kayo naghiwalay o hindi ba kayo nagkalayo, pero may problema lang talaga kayo, hindi kayo nag-uusap, ganyan. Pero, parang inaako ng person mo yung kasalanan, and sana mapatawad mo siya. Alright? So, yeah. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, Sagittarius. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin kung ano yung emosyon, mga emosyon. So, pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman niya, pwedeng nararamdaman nyo parehas, mga kapiksi. So, let's see. Panicky. So, ito nagpapanik, mga kapiksi, no? Anxious, hindi alam ang gagawin. Di ba ganyan yung mga pag nagpapanik, hindi mapakali, confused, nalilito. Yan. Pwedeng, feeling ko guys, parang parehas kayo na ganyan yung nararamdaman because may gap yung inyong relationship, mga kapiksi, and bored, no? So, etong bored na to guys, especially kung LDR kayo, mga kapiksi, no, na parang nabobore sa ginagawa, ganyan. So, yeah. Pero, eto guys, eto yung medyo alarming sa relationship nyo, yung pagiging panicky, anxious,
parang hindi alam kung ano yung kahihinatnan ng relationship, at the same time confused, puzzled, ganyan, disoriented, mga kapiksi. So parang medyo sabihin na natin na nagkakalabuan yung iba sa inyo, guys. Alright? So comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, mga kapiksi. Dito naman guys, tingnan naman natin yung nararamdaman ng person nyo. So shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman. Ngayon, 2024 mga kapiksi. Mag-fail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil ngayong March until March 31 guys, magbibigay ako ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat na mag-a-avail ng course until March 31 yan guys. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, fire sign, Sagittarius kaya represent ng King of Wands. Ito yung feelings energy. Meron dito guys presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, fire signs sa Aries, Leo, Sagittarius. So for some of you mga kapiksi, maaaring may ganyan kayo sa inyong natal chart or maaaring yan yung mga zodiac sign ng person nyo. Ito yung positive and negative guys. Unang-una, sa positive guys, mahal kayo ng person nyo. Okay? Pero parang hindi enough yung pagmamahal para magstay siya dun sa relationship nyo. Unang-una kung, let's say for example, nag-LDR talaga kayo, kailangan nila mag-abroad. That's because medyo gipit-gipit, may pinagdadaanan na financial problems itong person mo and disappointed siya sa sarili niya, disappointed siya sa buhay niya. But, kumbaga kasi parang feeling ng person mo wala siyang choice kundi gawin kung ano yung ginagawa niya ngayon, even if it's hurting your relationship. Okay? Kahit na naapektuhan yung relationship niyo, parang walang masyadong no choice. Walang no choice. Yung person mo, no, parang wala siyang choice, mga kapiksi, kasi yung person mo medyo na-stuck siya sa kanyang mga responsibilities, obligation, especially kung ang person mo ay breadwinner na kumikita para sa kanyang immediate family, mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko meron na ring anak tong person nyo. Pwedeng single mom siya or single dad, ganyan, na meron siyang obligation sa kanyang mga anak, no? And kailangan niya yung gawin, syempre priority niya yun. Parang feeling ko priority nila yon over you, which makes sense dahil anak nila yan. But it doesn't mean hindi nila kayo mahal, because they do. Mahal nila kayo, pero meron silang priorities na mas inuuna kaysa sa inyong mga kapiksi. And kung disappointed ka sa person mo, disappointed din siya guys, no? Pero sabi ko nga, parang feeling ng person mo wala siyang choice, na stuck siya dun sa ganung desisyon. So panindigan. Ayan yung anxious guys, no? Andito na yung feeling ng anxious. Yung iba sa inyo, yung iba sa kanila parang nade-depressed. Ayan, no. Parang merong ding namba-blackmail dun sa person mo, lalo na kung meron siyang ex-person. Sabi ko nga sa inyo guys, pwedeng may ex-person itong person mo na pwedeng binablackmail sila kasi baka mamaya meron silang anak together, and yung ex-person ng person mo parang binablackmail siya na kapag hindi mo sinustentahan tong anak natin, dedemanda kita or whatever, mga ganun mga kapiksi. Okay? So yun yung mga nagpapastress dun sa person mo, or kung ano man yung
personal problem na pinagdadaanan niya. But it's very toxic. Yung toxic, guys, yung toxicities is more on their end, not on your end. Sila yung nagdadanas ng toxicities na, in a way, syempre, domino effect yan. Pag stress sila, toxic sila, nadadamay kayo, nadadamay yung relationship. And yun yung nakikita natin na nangyayari sa inyo. They are suffering, which equates to you and him or her suffering together, mga kapiksi. So, nagdudusa yung relationship nyo dahil sa mga pagdudusa na pinagdadaanan niya. But your person still loves you, kung yun yung gusto nyong malaman, kung ano nararamdaman nila. Mahal kayo ng person nyo, may feelings pa sila sa inyo, mga kapiksi. And itong person mo, guys, parang nagmamadali na siya para matapos na yung mga problema niya. Gusto niya lang matapos yung mga problema niya, mga kapiksi, kasi gusto niya na rin niyang manahimik. Na hindi yung manahimik na RIP, kundi gusto niya na ng matahimik na buhay together with you, mga kapiksi. So, parang very hopeful pa din yung person mo na maging ma-okay kayo. And kung aantayin mo pa siya, mga kapiksi, kumbaga, willing ka ba na magantay sa kanya? Willing ka ba na hindi makipaghiwalay sa kanya? Willing ka ba na magtiis hanggang sa maging ma-okay yung sitwasyon niya? So, may mga ganun siyang pattern of thoughts na hindi niya masabi ng direkta sa'yo. Guys, pwedeng tahimik ito. Guys, I'm sensing na yung iba sa inyo, medyo nahihirapan kayo makipag-communicate dito sa person na to. Hindi dahil sa ayaw nila sa inyo or may issue sila sa inyo, pero meron talaga itong personal na pinagdadaanan sa buhay, mga kapiksi, na parang kinikim-kim niya lahat. Yun. Feeling ko din na parang ayaw din nila na kawaan niya sila. Kaya parang yun na lang yung natitirang pride niya, mga kapiksi. Yun. So, yeah. Comment down below, Sagittarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dito. Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa relationship nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.